2026 na pero hindi ka pa rin marunong magluto ng kare-kare. Kaya for today's video, magugustuhan mo to kasi marunong ka na magluto ng kare-kare after mo mapanood tong video na to. Promise! Dahil nga may nagpadala sa amin ng isang buong lechon, sobrang daming natira kaya papakinabangan natin yan. Gagawin natin yung kare-kare for today's video. At kung hindi nyo pa napapanood, ginawa din ni Mamang sinigang yung natirang lechon at si Papa naman ginawa niyang sisig. Buti na lang talaga nag-vlog kami pamilya dito kasi talaga yung mga natirang lechon, wala. Talagang ubos. Lahat na pakinabangan namin. Alam mo mga kapatid, hiniwa ko nga lang pala yung ating lechon. Tapos ngayon, ipaprep na natin yung mga paghulay ng taot katulad na lamang ng sitaw na pangpahaba ng buhay. Hala, sisi pa nga ako dito kasi sobrang konti ng gulay na binili ko. Nagsisi ako ng konti yung pechay kasi alam mo naman sa kare-kare masarap na maraming talong at pechay. Pag walang pechay yung kare-kare, hindi yan masarap, promise. So after kong hiwain yung ating sitaw at pechay, hiniwa ko naman itong talong natin kasi ipiprito ko yan mamaya kasi parehas kami na mama hindi ko makain ng hindi pritong talong. Ewan ko ba, ganito yung amats namin. Tapos yung sibuyas, para siyang apple, no? Sobrang laki. Dahil hindi naman pang isang buong barangay yung kare-kare na lulutuin ko, half lang na sibuyas yung ginamit ko kasi sobrang big niya talaga, be. After nating hiwain yung mga kailangang hiwain, pwede na tayo ngayon magprito. Syempre, magpapainit tayo ng oil marine na galing sa Golden Peewee. At syempre, para ma-achieve natin yung crispy lisos na lechon, naglagay ako ng sobrang daming oil marine dyan para talagang magjajakusi yung mga lechon natin. So, pwede na tayo magprito. Ito na yung pinaka-exciting part. Hala, exciting ka dyan. Ito na yung mga ayaw ko talagang gawin yung nagpiprito. Yung nagtatasikan yung mantika na para bang gusto kong murahin yung mantika. Ganong level. So, ang tip ko lang pala sa inyo is wag nyo siyang i-over prito para hindi tumigas yung pinaka-karne natin. At syempre, ipiprito ko na rin yung ating mga talong mari kasi hindi kami kumakain ng hindi pritong talong. Walang pakialamanan dito, bakla. Tingnan mo ang pamimikas niya. Sobrang morena niya. So, pwede na tayo magluto ng sauce ng ating kare-kare. So, nilipat ko lang pala yung mantika dito kasi dito rin tayo magluluto ng pinaka-sauce para walang masyadong hugas ang bakla. At pumunta na tayo sa pinaka-exciting part kasi magluluto na tayo ng sauce ng ating kare-kare. Kaya naman, pay attention. Una ko nang ginisa yung bawang at sibuyas. Naglagay ko dito ng pork na chocolate flavor. Tapos naman yung pinaka-atsuete natin, nilagay ko na rin dyan para kumulay na siya, para maging kulay kare-kare na talaga siya. At ito yung pinaka-importanting tip ko sa inyo. Gumamit kayo ng giniling na mani or walang tamis na peanut butter para talagang ma-achieve nyo yung masarap na sauce ng kare-kare. After ko ilagay yung giniling na mani, nilagay ko na rin yung ating paggulay ng taon. Tapos naglagay ako ng peanut butter na pinapalaman natin o yung may tamis. Tapos nilagay ko na yung lechon at yung talong. At ayan na, meron ka ng masarap na kare-kare. I-try mo tong recipe na to kasi recipe to ni Mama. Sobrang sarap, Marie. Dati natatakot din talaga ako mag-try ng mga lutong ulam. Pero syempre, hindi tayo mag-grow kung hindi tayo alis sa comfort zone natin. So nag-try ako magluto ng mga niluluto ni Mama na lutong bahay talaga. At yes naman talagang na-achieve na natin sila isa-isa. Kaya naman kung napanood mo tong video na to, sign na yan para talagang gumawa ka ng kare-kare hanggang sa ma-achieve mo yung masarap na lasa na kare-kare na gusto mo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Syempre, tikiman time na yan. At nagulat nga si Mama nung pagtikim ko kasi kuha ko yung kare-kare niya. Kaya naman mga kapatid, kumitira pa kayo dyang lechon nung handaan, nung Christmas at nung New Year. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo ng kare-kare yan.